So kung katulad kita na ang hanap sa running shoes is pwede sa easy run, forgiving sa easy run, pwede rin sa mga speed workouts natin, tapos durable at relatively mura, baka ito na yung sapatos na inaantay or hinahanap mo. Ang X-Step 2000 5.0. So hindi ito yung first X-Step na sapatos ko, bale meron akong X-Step noon na mumurahin lang 1,600 pesos lang tapos nakapodium pa ako noon. Gamit-gamit itong yung sapatos na yon. Anyways, ito yung X-Step 2000 5.0. So ito yung unboxing first impression ko sa sapatos na to. Actually, na-test ko na siya ng around 1 kilometer and ibabahagi ko rin yung na-experience ko sa sapatos na to. So first things first, ang size ng sapatos to is 11, tapos ang timbang niya is 270 grams. So goods na ako sa timbang na yon. Not bad for a daily trainer. Pagdating naman sa build quality niya, wala akong maipipintas sa mga tahi niya and sa mga dikit niya. Unlike dun sa mga ibang sapatos ko na na-unbox ko dito na may iilan talaga na yung tahi, hindi ganun kagandahan, yung mga dikit, merong sumobra. So ito naman, wala akong maipipintas. Pagdating sa upper niya, halata namang breathable. Dito sa toe box area niya, may mga butas-butas yan. Tapos dito sa gilid, ganun din. Ayan. Yung kanyang toe cap, good enough yung rigidity para magkaroon ng structure. Now dito sa gilid naman makikita natin yung kanyang branding tapos overlays. Magkabilaan yan. Ayan. Now in terms of fitting, itong upper niya, especially dito sa midfoot area, hindi ganun kaluwag. Pero hindi rin ganun ka-tight. Now itong toe box naman, so far good enough din yung room para sa semi-wide fit ko. Now itong sintas naman niya, napansin ko lang stretchable. Para sa akin, maganda siya. Pero may iba dyan na kung gusto nyo talaga ng magandang lockdown, especially kung gagamitin mo itong sapatos na to sa mabilisang takbo, syempre, kailangan mong higpitan talaga. Pero para sa akin, sa easy run ko or pag-test ko nito na hindi naman ganun kabilisan, mabagal lang na takbo, good enough naman yung naging lockdown ng kanyang midfoot area gamit itong sintas na to. Now, ang kanyang tamang-tama lang yung padding. Itong heel counter niya, matigas. Kapansin-pansin na meron siyang parang wings dito. Magkabilaan yan. Ayan, at dito. TPU na wings or winglet. Konektado siya sa kanyang anti-torsion plate para sa stability ng sapatos na to. Tapos itong heel collar niya naman, tamang-tama lang. Hindi ganun kanipis, pero hindi rin ganun kakapal. Malambot din siya. Pagdating naman dito sa midsole nila, ganun pa rin. X-Step Ace na supercritical foam ang gamit nila. Now, ang stock height nito, hindi ako sure kasi hindi nakalagay sa website nila, pero meron silang naka-indicate doon na 7mm yung drop. Ito, educated guess ko lang. May pagkakatulad kasi sila ng feels, ng ride ng aking Li-Ning Red Hair 8 Pro. So, ang stock height naman nun is 35mm dito sa likod, tapos 27 dito sa harap. So around 8mm yung drop. So ito naman 7mm. So sa tingin ko lang magkakalapit sila or malapit or halos magkapareha sila ng stock height. Tapos ito naman yung kanyang insole na hindi ganun kakapal at merong antibacterial property para hindi daw bumaho yung ating mga sapatos. Tapos hindi siya ganun kalambot. Medyo dense itong insole na to. In terms of flexibility, kahit na meron itong plate, o yung nga, yung sinabi ko na anti-torsion plate dito, tapos nag-e-extend dito sa wings niya, nabeben ko pa rin naman itong sapatos na to. Now, in terms of ride, napaka-familiar niya. Yun nga yung sinabi ko na halos magkapareha sila ng ride dun sa Li-Ning Red Hair 8 Pro ko. Which is good kasi isa yun sa paborito kong all-rounder na sapatos. Pero napansin ko lang sa initial test ko, mas smooth saka mas komportable itong sapatos na to kaysa dun sa Li-Ning Red Hair 8 Pro ko. Kasi kung maaalala nyo, kung nakapanood na kayo ng Red Hair 8 Pro ko na unboxing, initial impression, sumakit yung paa ko dito sa midfoot area. Sa first ever na pagsuot ko noon. Although na-correct naman yung ganong feeling nung na-break-in ko na yung sapatos na yun. Pero ito so far, mas komportable siya sa first use ko pa lang. Anyway, itong midsole niya para sa akin, balance lang. Hindi siya ganun kalambot pero hindi rin siya ganun katigas. Now, isa rin sa nagustuhan ko dito sa midsole niya is yung pagiging responsive. So, andun yung energy return. Now, ang outsole naman niya, isa to sa, sabihin na natin, star of the show. Kasi, yun nga, yung pangalan ng sapatos na to is X-Step 2000. Kasi ang binibida ng X-Step dito is yung durability ng kanilang outsole. So, ang material na gamit ng X-Step dito is CPU. Which is, kung maaalala nyo sa ibang sapatos na na-review ko or pinakita ko na dito, may iilan dyan na CPU din yung gamit na outsole. Na alam ko or proven and tested ko na talagang
durable. And so far, kung mapapansin natin, makapal yung outsole ng sapatos na to. Relative sa ibang sapatos ko. Anyways, sa tingin ko lang, base sa naging initial run ko dito, initial test ko sa sapatos na to, isa to sa magiging paborito kong sapatos. Kung naghahanap ka ng all-rounder na sapatos, tapos hindi ganun kamahalan, tapos durable pa, you might want to check itong X-Step 2005.0.